Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 972 hanggang 78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang lumitaw ang surge ng Beastly Aura sa labas ng lungsod ng 7th Prince, hindi lang ang 7th Prince at ang kanyang team ang natigilan. Ang mga miyembro sa loob ng iba pang tatlong Heaven's Legacy City, ang tatlong prinsipe sa labas ng Southern Heaven's Legacy City, at lahat ng mga nanunood sa Great Gunlord Dynasty ay nabigla rin. Paano magkakaroon ng napakaraming halimaw? Ang 5th Prince ay tumingin sa malayo na may pagkasilaw na tingin. Labis niyang pinagsisihan na hindi niya pinayagang imbitahan ng ikalawang prinsipe ang ika-9 na prinsipe. Sa isang kawan ng hayop na tulad niyan, napakadaling makapasok sa lungsod ng 8th Prince. Higit pa rito, hindi rin mahina ang natitirang koponan ng 9th Prince. Wala sa kanila ang napatay ng taong nakasuot ng itim o ng Sacred Lord Dark Soul. Mukhang talagang iniisip ni Francis na nakakatamad na atakihin tayo. Saglit na napailing ang ika-8 prinsipe bago ngumiti. Bagamat pinagsisisihan niya ang hindi pagkakaroon ng magandang relasyon kay Francis, nadama niya na maswerte siya na hindi talaga siya nagkaroon ng masamang relasyon kay Francis. Ang lakas na kasalukuyang ipinakita ng koponan ng 9th Prince ay hindi lamang natakot sa 7th Prince. Maging ang mga koponan ng 13th at 4th Princess ay natigilan. Siya ba talaga ay isang hayop tamer? Si Weston ay may tame time na ekspresyon. Kahit na medyo na-control niya ang isang substandard na god weapon, ayaw ni Weston na lumaban sa isang napakasamang beast tamer. Yung Francis. Ang Sacred Lord Black Demon mula sa Nine Darkness Palace ay may malungkot na ekspresyon. Nagtataka siya kung ginamit ba ni Francis ang kanyang buong kapangyarihan kapag nakikipaglaban sa kanya. Noon, wala man lang siyang nilabas na halimaw. Nagsimula ang talakayan sa pagitan ng Great Gun Imperials. Ang daming halimaw. Masaya itong panoorin. Ang 7th Prince ay may 2 Sacred Lords. Karamihan sa mga ekspertong naruroon ay napabuntong hininga sa gulat, samantalang ang mga nasa loob ng bulwagan ng 9th Prince ay puno ng pananabik. Ang mga naghihinala kay Francis noon ay napahiya na ngayon. Hindi ko akalain na napakalakas ng kakayahan ni Francis sa pag-amo ng hayop. Hahaha, ang koponan ng 9th Prince ay nag-iingat ng kanilang lakas. Sa aking pananaw, may pag-asa pa ang 9th Prince. Isang elder mula sa ilang angkan ang may kumikinang na mga mata. Tinanggo din ni Duke Nanfeng ang kanyang ulo na may mahinang ngiti. Sa isang tiyak na antas, pinili niya ang panig ng ika-9 na prinsipe dahil kay Francis, hindi dahil nagmamalasakit siya kung ang ika-9 na prinsipe ay maaaring maging crown prince o hindi. Gayunpaman, naisip niya ngayon na may pag-asa ang ika-9 na prinsipe. Marahil siya ang nagsamantala sa pagpili sa panig ni Francis. Ang pagharap sa napakalaking sangkawan ng mga hayop ay nagpaunawa sa koponan ng 7th Prince na minamaliit nila ang koponan ng 9th Prince. Ito ay magiging isang mahirap na laban. Lawrence, subukang pigilan ang mga hayop ni Francis, utos ng iskolar. Okay. Namula ang mukha ni Lawrence. Wala na siyang pakialam kung gaano kahusay itong junior na si Francis, ang kailangan lang niyang gawin ay matagumpay na protektahan ang lungsod. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng maghanda ng maayos ang pangkat ng 7th Prince. Mag-ingat ka, darating sila. Bulalas ng matandang Ying. Bagamat maraming hayop si Francis, ang kanilang koponan ay walang anumang peak battle powers. Kung ipinagtanggol lang ng 7th Prince ang lungsod, mas malaki ang bentahe ng team ng 9th Prince. Gayunpaman, napansin na iyon ng iskolar at nagpa siya na magpatuloy sa opensiba. Protektahan si Francis, nag-isip sandali si Olding bago sinabi. Kadalasan, ang pagprotekta sa Beast Tamer sa isang labanan ang unang bagay na dapat gawin ng isang team, ngunit ang Beast Tamer sa kanilang grupo ay ang kanilang pinakamalakas na miyembro. Elton, bantayan ang 2 mula sa Skysword Pavilion. Binigyan ni Olding ng gawain si Elton. Dalubhasa si Elton sa pisikal na depensa at perpektong nalabanan ang mga pag-atake ng Dao of Sword mula sa mga pag-atake ng Skysword Pavilion. Binantayan ni na Olding at Darlene ang Sacred Lord Dark Soul. Okay. Agad na nilock ni Elton ang Sacred Lord Sharp Edge at Truet.
Malinaw na hindi siya ang kanilang kalaban sa isang tunggalian, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay subukan ang kanyang makakaya upang harangan ang kanilang mga pag-atake. Whoosh! Bukod sa 7th Prince at Lawrence, ang 6 na iba pa sa team ng 7th Prince ay sumisingil. Sa hitsura nito, ang target nila ay si Francis. Gaya ng naisip ko. Naging malungkot ang ekspresyon ng matandang Ying. Ang target ng pangkat ng 7th Prince ay si Francis dahil siya ang kumokontrol sa lahat ng mga hayop na ito. Francis, mag-ingat ka, babala ni Old Ying. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay wala sa kanyang pinakamataas na ngayon. Ayos lang. Si Francis ay hindi nag-alala. Pina-circulate lang niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique. Boom! Ang lahat ng mga hayop sa paligid niya ay nagsimulang sumugod patungo sa lungsod ng 7th Prince. Ang 7 sky-shaking golden apes lang ang naiwan. Ano? Ang brat na ito ay gumagawa ng kanyang mga hayop na umaatake. Nagulat si Sacred Lord Dark Soul. Lahat sila ay nagpapanggap na inaatake si Francis, at pagkatapos ay dapat niyang iwan ang malaking bahagi ng kanyang mga hayop upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit 7 sky-shaking golden apes lang ang naiwan ni Francis. Ito ay ibang-iba sa sinuri ng scholar. Grandmaster Lawrence, tahan na. Nahulog ang puso ng ika-7 prinsipe nang makita niya ang alon ng mga halimaw na sumugod. Okay. Ipinakalat ni Lawrence ang kanyang soul intent at ginawang harangin ng kanyang mga hayop ang gate ng lungsod. Nililigawan mo si kamatayan. Sa palagay mo ay mapipigilan ng 7 napakaliit na sky-shaking golden apes ang ating pag-atake. Nagalit si Sacred Lord Sharp-Edge at itinaas ang kanyang Jade Sword, nagpakawalo ng blur ng sword light sa hangin habang ang walang katapusang sword intent ay bumaril sa kalangitan. Hu! Ang Sacred Lord Sharp-Edge ay naglaslas gamit ang kanyang espada, at ang sword intent ay bumuo ng isang transparent na puting espada na tila kayang tumago sa anumang bagay. Ako na ang bahala. Hawak ni Elton ang isang higanting dark yellow shield gamit ang 2 kamay at tumayo sa harap ni Francis. Ang dragon na inukit sa madilim na dilaw na kalasag ay biglang lumiwanag at nagbigay ng mahinang dagandong ng isang dragon. Hindi mabilang na kumikinang na gininto ang piraso ng buhangin ang umagos mula sa ulo ng dragon at dahan-daang bumuo ng mabuhanging pader ng depensa. Hindi mo ito mablock. Malamig na humagulgol si Sacred Lord Sharp-Edge sa pang-aalipusta. Boom! Boom! Agad na winasak ng transparent na puting espada ang mabuhanging pader ng depensa. Bam! Isang pisikal na puwersa ang biglang nabasag ang natitirang kapangyarihan ng puting espada. Hu! Isang ginto at asul na metal na higanti ang sumibol, at ang pisikal na presyon nito ay agad na pinigilan ng iba pang 5 tao. Ano? Iyan ba? Francis! Nagulat si Sacred Lord Sharp-Edge. Pampalakas ng katawan. Bulong ni Truett, isang junior mula sa Sky Sword Pavilion. Nakakatawa. Isang halimaw na tamer na lumalabas para personal na lumaban. Ang Sacred Lord Sharp-Edge ay umungal habang nagpadala siya ng isa pang slash kay Francis. Ang iba pang 5 mula sa koponan ng 7th Prince ay umangkas din at nagkunwaring inaatake si Francis, ngunit talagang naghihintay lang sila ng pagkakataon na atakihin ang 9th Prince. Hu! Muling sumulong si Elton at ginamit ang kanyang defensive inheritance sacred weapon para harangan ang bahagi ng pag-atake ni Sacred Lord Sharp-Edge. Woo! Ang 7 sky-shaking golden apes ay umungal at tumalon sa papasok na 5 eksperto mula sa koponan ng 7th Prince. Mag-stall kayo sa Sacred Lord Sharp-Edge, mensahe ni Francis sa iba. Tila ang Sacred Lord Sharp-Edge ang mas malakas na Sacred Lord sa team ng 7th Prince. Masyadong mababa ang cultivation ng kanilang soul specialist na si Darlene, kaya hindi niya mablock ang Sacred Lord Dark Soul. Sa kabilang banda, umasa si Elton sa kanyang bloodline, sa kanyang defensive inheritance sacred weapon, at sa kanyang diskarte para pigilan ang opensa ng Sacred Lord Sharp-Edge. Okay. Hindi kinwestiyon ng 9th Prince at ng kumpanya ang sinabi ni Francis, at agad nilang hinaranggan ang Sacred Lord Sharp-Edge. Ang Sacred Lord Dark Soul, Highland, Truett, at ang kasama mula sa panig ng 7th Prince ay nanghina saglit. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-iba ang ekspresyon ng scholar.
Bukod kay Francis, lahat ng iba pa sa koponan ng Ninth Prince ay hamarang sa Sacred Lord Sharp Edge, ganap na hindi pinapansin ang lahat. Sa sitwasyong ito, dapat ba silang patuloy na magkunwaring inaatake si Francis at tambangan ang ikasyam na prinsipe, o dapat ba talaga nilang atakihin si Francis, na walang proteksyon? Nagsimulang mag-isip ang scholar. Woo! Sa sandaling ito, ang 7 sky-shaking golden apes ay sumisingil. Bastos ka! Umungol si Truett habang pinakawalan niya ang hindi mabilang na mga sinag ng espada. Ice Demonic Spear. Mabilis na sinaksak ni Hylan ang kanyang puting sibat, at hindi mabilang na mga puting blur ang tumusok patungo sa sky-shaking golden apes. Gayunpaman, ang sky-shaking golden apes ay may malalaking katawan at malakas na depensa. Inunahan nila ang mga pag-ataking ito at sinuntok pasulong gamit ang kanilang mga kamao. Sacred Lord Dark Soul, patayin si Francis. Hindi nagtagal ay gumawa ng desisyon ang scholar. Sina Truett at Hylan ang responsable sa pagpigil sa 7 sky-shaking golden apes. Iniwan nito ang scholar, ang Sacred Lord Dark Soul, at isa pang quasi-Sacred Lord. Bagamat ang kasalukuyang sitwasyon ay tila isang bitag, ang tatlo sa kanila ay hindi naniniwala na hindi nila kayang alagaan ang isang hayop na tamer na isang hari lamang. Hehe, hindi mo ba paprotektahan ang lungsod? Biglang ngumiti si Francis. Ikaw, mabilis kang bumalik at tulungan si Grandmaster Lawrence. Nagbago ang ekspresyon ng scholar, at inutusan niya ang quasi-Sacred Lord. 7 sky-shaking golden apes na lang ang naiwan ni Francis, na ang ibig sabihin ay sasalakayin ng iba pa niyang sangkawan ang lungsod. Si Lawrence at ang 7th Prince na nag-iisa ay halatang hindi makakahadlang sa kanilang lahat. Kung ang lungsod ay masira at ang ika-7 prinsipe ay napapaligiran ng mga hayop, sila ay matatalo. Sa sandaling ito, ang 7th Prince at Lawrence ay nasa matinding paghihirap. Whoosh! Ang quasi-Sacred Lord ay lumipad patungo sa lungsod. Whoosh! Ang Scholar at ang Sacred Lord Dark Soul ay agad na sumugod kay Francis. Tumingin si Francis sa kanilang dalawa at nagbigay ng mahinang ngiti. Ibinuko ng Cloud Silkworm Saint Butterfly na nasa tabi niya ang bibig at iniluwa ang isang 5 kulay na sutla na agad na bumaril sa hangin at tinakpan ang lahat sa loob ng ilang daang yarda. Gayunpaman, handa na ang Scholar at ang Sacred Lord Dark Soul. Sila ay umiwas at nabasag ang seda at nagpatuloy sa pag-akyat patungo kay Francis. Sa tingin mo mapipigilan mo kami sa pamamagitan ng pag-asa sa Cloud Silkworm Saint Butterfly? Ang Sacred Lord Dark Soul ay malamig na ngumisi habang ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay lumakas. Gayunpaman, ang tunog ng sigaw ni Hylan ay biglang tumunog mula sa kanilang likuran. Damn! Ano ito? Ang paningin ni Hylan ay naharang ng sky-shaking golden ape, kaya hindi siya nakabantay sa seda, na agad na pumulupot sa kanya. Sa kabilang panig, si Truett ay nakabalot din ng seda, na nakabawas sa kanyang kadaliang kumilos. Malungkot ang ekspresyon ng Scholar nang bigla niyang naunawaan na ang pag-atake ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi man lang nakatutok sa kanila sa simula. Ang kabataang ito. Biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ang Scholar habang nakatingin sa kalmadong si Francis. Para bang, sa sandaling nagpasya siyang salakayin si Francis, kontrolado ng kabataang ito ang labanang ito. Sacred Lord Dark Soul, tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Nag-message ang Scholar sa Sacred Lord Dark Soul. Ang kalmado at walang pakialam na ekspresyon ni Francis ay ikinadismaya niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin na, whoosh! Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat sa likod ni Francis, at siya ay naging isang kidlat ng pula at puting kidlat na bumaril patungo sa kanilang dalawa. Ano? Nag-offensive siya. Natigilan ang Scholar. Kakaiba ang kinikilos nitong kabataang nasa harapan niya. Hindi niya makita ang kabuuan nito. Nililigawan mo si kamatayan. Nagalit ang Sacred Lord Dark Soul, at pinakawalan niya ang kanyang soul power. Hinawakan niya ang isang maikling kulay abong talom sa kanyang kamay at naglaslas, nagpakawalo ng itim na alon ng liwanag. 973. Nililigawan mo si kamatayan. Nagalit ang Sacred Lord Dark Soul, at pinakawalan niya ang kanyang soul power. Hinawakan niya ang isang maikling kulay abong talom sa kanyang kamay at naglaslas, nagpakawalo ng itim na alon ng liwanag.
Ang ripple ng itim na liwanag na ito ay napakanipis, at ito ay hiniwa sa hangin na parang matalim na talam. Nagbigay ito ng soul aura na nagpakilig sa puso ng isa. Ang Sacred Lord Dark Soul ay hindi naniniwala na si Francis, na isang kakarampot na hari, ay talagang matatalo ang taong nakaitim na damit. Ang koponan ng Ninth Prince ay dapat na pinagsama ang kanilang kapangyarihan at tinulungan si Francis na talunin ang taong nakaitim na damit. Sa kabilang panig, ang scholar ay nagpakawala ng ginto at puting mga phantom ng palad habang inilabas niya ang kanyang dalawang kamay at nakipagtulungan sa pag-atake ng kaluluwa ng Sacred Lord Dark Soul. Whoosh! Tiningnan ni Francis ang kanilang mga pag-atake at hindi umiwas. Parang wala man lang siyang nakita habang diretsyong sinisingil sa scholar. Hehe, talagang sinusubukan niyang mamatay, hindi napigilan ng Sacred Lord Dark Soul na tuya. Kahit ang mga normal na Sacred Lords ay hindi nang ahas na lubusang baliwalain ang kanyang pag-atake sa kaluluwa. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ng scholar. Dahil sa kakaibang kilos ni Francis, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Anong uri ng hayop na tamer sa mundo ang aatake sa isang sagradong Panginoon habang binabaliwala ang kanilang mga pag-atake? Akala ng iba ay nililigawan niya si kamatayan, ngunit, whoosh! Sa sandaling dumampi ang itim na alon ng liwanag sa kaluluwa ni Francis, inilipat ni Francis ang kanyang soul intent at pinrotektahan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, malinaw na hindi ito sapat para ganap na harangan ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul. Ang soul intent ni Francis ay nasira, at ang itim na ripple ng liwanag ay nagpatuloy sa paghiwa patungo sa kaluluwa ni Francis. Hu! Ang hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay agad na kumislap sa kaluluwa ni Francis. Ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay dumaloy sa kaluluwa ni Francis at dinurog ang alon ng itim na liwanag. Kapag nakita ng iba ang nangyayari, iisipin nilang nakatayo lang si Francis habang ang pag-atake ng kaluluwa ay nawala na parang batong nahuhulog sa karagatan. Paano ito posible? Naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na pinaikot ni Francis ang kanyang soul intent para harangan ang kanyang soul attack, ngunit kahit na malakas ang soul intent ni Francis, hindi ito sapat para hadlangan ang kanyang pag-atake. Whoosh! Hindi nabawasan ang bilis ni Francis, at nabasag niya ang mga ginto at puting palad ng scholar matapos harangin ang pag-atake ng kaluluwa ng Sacred Lord Dark Soul. Boom! Ang ginto at puting mga palad ay nagkapira-piraso, at si Francis ay lumilipad sa liwanag at usok. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng scholar nang makaramdam siya ng panganib. Ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul at ang sarili niyang pag-atake ay madaling na-resolve ni Francis, at ngayon ang huli ay nagmamadali sa kanya. White Jade Spirit Silang Palm. Ang scholar ay agad na gumamit ng isang pamamaraan. Sa isang iglap, tila bumagal ang oras na para bang ang langit at lupa ay naipit sa isang latian. Boom! Ilang golden light palm ang humampas kay Francis at agad na binawasan ang kanyang bilis ng paggalaw. Gamit ang pagkakataong ito, umatras ang scholar. Ang discarding ito. Bulong ni Francis. Ang palm technique na ginamit ng scholar ay katulad ng sky silang palm na ginamit ng maliit na kunyon noon. Gayunpaman, sa antas ng layunin ng scholar, hindi sapat na banta si Francis. Boom! Muling ginamit ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body, at isang surge ng kidlat ang pumuno sa hangin at nagsimulang kumaluskos. Sacred Lord Dark Soul, ano ang nangyayari? Agad na tanong ng scholar. Ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul ay tila walang epekto kay Francis. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Naging pangit ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Soul, at sinisingil niya si Francis nang hindi nagbibigay ng paliwanag. This time, hindi na siya magiging pabaya. Dahil sa pagharang ni Francis sa kanyang pag-atake kaya madaling nawalan siya ng mukha. Nakatakas din si Francis sa palad ng scholar. Si Francis ay may kalmadong ekspresyon habang nakatingin sa Sacred Lord Dark Soul, na kasalukuyang nag-charge, at isang madilim na gininto ang glow ang kumikinang sa kanyang kaliwang mata. Kaguluhan ng kaluluwa. Isang malakas na dark purple soul energy ang dumaan sa mata ni Francis at tinakpan ang Sacred Lord Dark Soul. Anong malakas na intent ng mata? Natigilan ng Sacred Lord Dark Soul.
Napagtanto ng Sacred Lord Dark Soul na minamaliit pa rin niya si Francis. Matapos matamaan ng pamamaraan ni Francis, naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na naging magaan at malabo ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang maging magulo, at ang kanyang soul intent ay nakataka sa kanyang kontrol. Pagkatapos ay binilisan ni Francis ang Sacred Lord Dark Soul at kinasuhan ang Scholar. Epektibo talaga sa akin ang I-Bloodline technique ng brat na ito. Naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na huminto ang kanyang katawan sa pakikinig sa kanyang mga utos, at pagkatapos ay nakita niyang lumipad si Francis lampas sa kanya. Gusto niyang magpakawala ng atake, ngunit hindi niya magawa. Sacred Lord Dark Soul, anong ginagawa mo? Galit ang ekspresyon ng Scholar. Nilampasan lang ni Francis ang Sacred Lord Dark Soul, at hindi man lang sila nag-atake sa isa't isa. Kung hindi dahil sa katotohanang naramdaman ng Scholar ang kaguluhan ng I-intent na nagmumula kay Francis, akalain niyang ang Sacred Lord Dark Soul ay talagang isang especially iyan na inilagay sa tabi ng 7th Prince. Ngunit paano magiging epektibo ang I-Bloodline technique ni Francis laban sa Sacred Lord Dark Soul? Paaminin ng 7th Prince na matalo, boses ni Francis ang tumunog sa isip ng Scholar habang siya ay abala sa pag-iisip. Agad na naramdaman ng Scholar na parang 10,000 kidlat ang dumadagindong sa kanyang kaluluwa, at nagsimulang manhid ang kanyang kaluluwa. Nang magkamalay siya, isang malakas na puwersang pisikal ang bumaba, dahilan para hindi siya makahinga. Ang Scholar ay may nakakatakot na ekspresyon habang personal niyang naranasan ang kapangyarihan ni Francis sa kaluluwa. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit epektibo ang mga diskarte ni Francis laban sa Sacred Lord Dark Soul. Agad na nagsimulang umatras ang Scholar, at naglabas siya ng berdeng anting-anting na may hindi mabilang na kakaibang marka na nakaimprenta dito. Isang malakas na kaguluhan ng sacred power ang lumitaw at yumanig kay Francis. Gayunpaman, sa simula pa lang, nakita na ni Francis ang lahat tungkol sa Scholar gamit ang kanyang kaliwang mata. Nakapaghanda na si Francis nang makita niyang kinuha ng Scholar ang berdeng anting-anting. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang malamig na purple and gold crystalline spike ang bumaril sa kaliwang mata ni Francis at tumusok sa kaluluwa ng Scholar. Arg! Ang nagninangas na sakit sa kaluluwa ng Scholar ay tumigil sa kanyang mga aksyon, at hindi niya mailabas ang anting-anting. Boom! Kumaway ang mga pakpak ni Francis habang nagpadala siya ng suntok, at pinalipad ng nakakatakot na puwersa ang Scholar sa pader ng lungsod. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis at nilalaro ang isang berdeng anting-anting sa mga paa nito. Ano? Ang ikapitong prinsipe at ang kasamahan sa pader ng lungsod, na nakikipaglaban pa rin sa kawan ng mga hayop, ay biglang nakitang lumipad ang Scholar sa kanila, at agad silang tumingin sa larangan ng digmaan dahil sa gulat. Ang Sacred Lord Sharp-Edge ay pinipigilan ng buong team ng 9th Prince maliban kay Francis. Kinuha ni Elton ang pangunahing defensive position, at ang iba ay inatake lahat ang Sacred Lord Sharp-Edge, na pinilit siyang pumunta sa defensive. Sina Hylan at Truett ay natatakpan ng seda at napapalibutan ng 7 sky-shaking golden apes. Nangangahulugan ito na ang tanging makapagpapalipad sa Scholar ay si Francis. Arg! Francis, papatayin kita! Ang Sacred Lord Dark Soul ay umungal sa galit. Tinapos na ni Francis ang Scholar na nasa harap niya mismo. Ito ay ganap na kahihiyan. Emph! Malamig na sumingit si Francis at tumalikod para harapin ang Sacred Lord Dark Soul. Ngayong natapos na niya ang tagapayo ng 7th Prince, wala nang mga sorpresa. Alab ng Wind Lightning Eye. Isang malakas na purple and gold fire na may mga butil ng Dark Golden God Tribulation Lightning ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis. Whoosh! Boom! Isang transparent na bola ng mapanirang kidlat apoy ang sumunog sa katawan ng Sacred Lord Dark Soul. Naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na parang 10,000 kidlat ang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Higit pa rito, ang God Tribulation Lightning sa loob ng Soul Fire ay kumakalat pa rin. Gayunpaman, ang Sacred Lord Dark Soul ay isang Sacred Lord na dalubhasa sa kaluluwa, kaya medyo malakas ang kanyang pagtutol sa Wind Lightning Eye Flame. Sa sandaling nakabawi ang Sacred Lord Dark Soul, naglaslas siya gamit ang maikling gray na espada at sinubukang harangan ang pag-atake ni Francis.
Isang manipis na arko ng itim na liwanag ang pumutok sa hangin at bumaril kay Francis. Boom! Sa pagharap sa buong lakas na pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul, pinakawalan ni Francis ang kanyang soul intent at nakipagsagupaan ng husto laban sa Sacred Lord Dark Soul nang lumitaw ang walang limitasyong kidlat. Ang hitsura ng soul intent ni Francis ay nagparamdam sa lahat na naglalaban na parang kumulog at kumikidlat sa kanilang mga kaluluwa. Ito ang soul intent ni Francis. Hindi napigilan ni Hyla na umatras ng ilang hakbang. Napakalakas. Kaya niya ba talagang tinapos ang taong nakasuot ng itim na mag-isa? Nagulat si Truett. Ang soul intent na kasalukuyang ipinapakita ni Francis ay hindi mas mahina kaysa Sacred Lord Dark Soul. Sa sandaling lumitaw ang soul intent ni Francis, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa tabi niya ay nagpakpak ng transparent na mga pakpak nito, at ang kalahating transparent na pollen ay bumuo ng isang ipoypo na dumaan patungo sa Sacred Lord Dark Soul. Hindi maganda. Mystic Light Sacred Power at My Soul Power. Hindi naiwasan ng Sacred Lord Dark Soul ang malawak na pag-atake mula sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang pollen ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay maaaring dumaan sa parehong pisikal at kaluluwang dimensyon, at naging epektibo pa ito laban sa mga Sacred Lords. Whoosh! Matapos magsimulang makaapekto ang pollen sa Sacred Lord Dark Soul, ang figure ni Francis ay kumislap at humarap sa Sacred Lord Dark Soul. Yin Soul Charge. Malamig na ngumisi ang Sacred Lord Dark Soul nang makalapit si Francis sa kanya, at ang kanyang Sacred Lord level soul intent ay naging hugis ng isang multo at umaban. Malinaw na ang pollen ay hindi ganoon kabisa laban sa Sacred Lord Dark Soul. Hinihintay lang niyang makalapit si Francis. Malamig na tumawa si Francis. Hindi niya pinansin ang pag-atake ng kaluluwa ni Sacred Lord Dark Soul at sinuntok ang kanyang kamao. Ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng Lightning Soul Body ni Francis ay muling kumurap at hinaranggan ang karamihan sa mga pinsala mula sa Sacred Lord Dark Soul Soul Intent. Limitado ang pinsalang dulot ng natitirang Soul Intent na umabot sa Lightning Soul Body ni Francis. Boom! Ang Sacred Lord Dark Soul ay tinamaan ng suntok ni Francis at noontog sa lupa. Paano ito posible? Nagawa niyang harangan muli ang pag-atake ng aking kaluluwa. Dahil ang Sacred Lord Dark Soul ay may sacred body, ang suntok ni Francis ay hindi nagdulot ng labis na pinsala. Gayunpaman, ang kahusayan ni Francis sa kaluluwa ay talagang nabigla sa kanya. Ang saglit na Sacred Lord Dark Soul ay tumama sa lupa, si Francis ay dumating sa kanyang harapan at muling nadurog gamit ang kanyang mga kamao. Arg! Agad na nagsimulang sumigaw ang Sacred Lord Dark Soul. Dalubhasa siya sa kaluluwa, kaya ang pisikal na pag-atake ay halatang kahinaan ng Sacred Lord Dark Soul. Panahon na para tapusin ito. Ang dumadagindong na boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan sa kaluluwa ng lahat. Ang buong larangan ng digmaan ay agad na nawala, at ang mga sigaw na nagmumula sa Sacred Lord Dark Soul ay mas malinaw na ngayon. Iulat ang kabanata. 974 Pagpasok sa lungsod. Panahon na para tapusin ito. Ang dumadagindong na boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan sa kaluluwa ng lahat. Ang buong larangan ng digmaan ay agad na nawala, at ang mga sigaw na nagmumula sa Sacred Lord Dark Soul ay mas halata na ngayon. Naramdaman ng mga miyembro ng pangkat ng Seventh Prince na dumidilim ang kanilang mga kaluluwa habang kumikidlat. Sagradong Panginoong madilim na kaluluwa. Ang ekspresyon ni Hylan ay kapansin-pansing nagbago habang nakatingin siya sa Sacred Lord Dark Soul, na na-deform ni Francis. Natalo rin ang Sacred Lord Dark Soul. Ang Seventh Prince ay tulala habang nakatayo siya sa itaas ng pader ng lungsod. Ang mabangis na aura ng mga halimaw sa ibaba ng lungsod ay naanod na parang tsunami. Kahit na ang Sacred Lord Dark Soul ay hindi pa natalo ni Francis, ang Seventh Prince at ang kumpanya sa pader ng lungsod ay hindi na mahahadlangan ang nakamamatay na singil ng Beast Horde ng mas matagal. Ang junior na ito. Ang Sacred Lord Sharp Edge ay tumigil din sa pag-atake at tumingin kay Francis.
Ang dahilan kung bakit ang koponan ng 7th Prince ay naglakas loob na makipagsagupaan laban sa koponan ng 9th Prince kahit na may malaking pagkakaiba sa kanilang mga hayop ay dahil mayroon silang dalawang Sacred Lords. Gayunpaman, ang Sacred Lord Dark Soul at ang Scholar ay natalo ni Francis lamang. Walang makakaisip kung ano ang nangyari sa labanan ng tatlong ito. Unti-unting nabaling ang kanilang atensyon sa Cloud Silkworm Saint Butterfly at sa maliit na paws ang magnanakaw. Alam ng lahat ang tungkol sa mga supportive na kakayahan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ito ay epektibo kahit laban sa mga Sacred Lord. Malamang na may espesyal din tungkol sa kulay abong pusa. Maaaring kinuha ni Francis ang ilang iba pang mga espiritual na alagang hayop sa panahon ng laban. Hindi matatalo ni Francis ang Scholar at ang Sacred Lord Dark Soul ng mag-isa. Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, ang lakas ni Francis ay umabot pa rin sa isang nakakatakot na yugto. Francis. Ipinahayag ni Elton ang isang pagpapahayag ng paghanga at pagkagulat. Ito. Hindi rin alam ni Olding kung ano ang sasabihin. Lahat sila ay kumilos sa ilalim ng utos ni Francis. Naisip nila na magagawa ni Francis na pigilan ang Sacred Lord Dark Soul at ang Scholar sa kanyang lakas, at kailangan lang nilang hintayin ang mga halimaw na makalusot sa pader ng lungsod. Gayunpaman, sa maikling sandali na sila ay abala sa pagharang sa Sacred Lord Sharp Edge, tinapos ni Francis ang Sacred Lord Dark Soul at ang Scholar ng mag-isa. Kahit naganap ng gumaling ang mga pinsala ni Francis, paano kaya niya natapos ang laban ng ganoon kabilis? Wala kang balak umalis. Pagkatapos ay magsisimula ako ng patayan. Inilibot ng mga mata ni Francis ang mga miyembro ng koponan ng 7th Prince, at ang aura ng kanyang Sacred Lightning Body ay tumaas ng husto. Sa butas sa harap ni Francis ay nakahiga si Sacred Lord Dark Soul, na may malay pa rin, at agad siyang nagpakita ng nakakatakot na tingin. Malinaw na sa kanya magsisimula ang massacre ni Francis. Nang marinig ito, naramdaman ng mga miyembro ng team ng 9th Prince ang kanilang dugo sa pananibik habang ang mga miyembro ng team ng 7th Prince ay may pangit na ekspresyon. Tiyak na may kakayahan si Francis na magsimula ng massacre. Naging tahimik ang kapaligiran sa larangan ng digmaan. Your Highness, alis na tayo. Ang Scholar ay dahan-daang lumipad mula sa likod ng pader ng lungsod. Ang kanyang kamisete ay napunit na nagpapakita ng baluti sa ilalim nito. Kahit na nakasuot siya ng armor, nakakasira pa rin ang suntok ni Francis. Hindi natin magagawang talunin ang ika-9 na prinsipe pagkatapos mawalan ng sagradong Panginoon. May 3 araw pa bago matapos ang ikalawang yugto. Kung iingatan natin ang ating lakas ngayon, baka may pagkakataon pa, ang tinig ng Scholar ang umalingaw-ngaw sa isipan ng iba pang miyembro. Truett, umalis na tayo. Nawala ang Jade Sword sa kamay ni Sacred Lord Sharp Edge. Ibinaba ni Truett ang kanyang ulo sa kahihiyan at umalis sa larangan ng digmaan. Ang 7th Prince, Lawrence, at ang kumpanya ay umalis din sa mga pader ng lungsod. Mula sa sandaling talunin ng Sacred Lord Dark Soul, alam nila na wala na silang pag-asa. Ayaw lang nilang tanggapin ang realidad ng pagkatalo ng team ng 9th Prince. Kailangang malaman ng isa na, sa pagraranggo ng mga pagkakataon ng mga prinsipe, ang ika-9 na prinsipe ay nasa ika-7 ranggo, habang ang ika-7 prinsipe ay nasa pangatlo. Nanalo kami. Tumingin ang ika-9 na prinsipe sa lungsod na naglalaman ng napakaraming kakaibang mga gusali. Marami na siyang narinig tungkol sa mga bagay-bagay sa loob ng Heaven's Legacy Cities, ngunit hindi pa siya nakakapasok noon. Higit pa rito, ang 4 na Heaven's Legacy Cities ay kung saan gaganapin ang ika-3 yugto ang sagupaan sa pagitan ng mga prinsipe. Nangangahulugan ito na, sa ngayon, ang ika-9 na prinsipe ay may karapatang lumahok sa sagupaan sa pagitan ng mga prinsipe. Bilis, pasok na tayo. Ang pangunahing dahilan kung bakit lumahok si Olding sa paglilitis sa Crown Prince ay para tulungan ang ika-9 na prinsipe, ngunit sa ngayon, kahit siya ay medyo naiinip. Hindi pa rin siya nakapunta sa Heaven's Legacy City, at tiyak na maraming intel at sinaunang sikreto sa loob nito. Ang mga miyembro ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay pumasok sa Heaven's Legacy City na may pananibik, at ang sitwasyon ng 4 na Heaven's Legacy Cities ay nagbago sa unang pagkakataon.
Ang umalis ay ang 7th Prince at ang pumasok ay ang 9th Prince. Natalo ang 7th Prince. Ang Beastward ni Francis ay may kakayahang magpasya kung sino ang mananalo. Hindi, ang mahalaga ay ang Sacred Lord Dark Soul ay personal na natalo ni Francis. Maraming eksperto mula sa panig ng tatlong prinsipe ang natigilan. Wala sa kanila ang nag-isip na ito ang magiging resulta. Hindi pa nila nababawasan ang Legacy City ng 8th Princess Heaven's Legacy City kasama ang kanilang Tripartite Alliance, ngunit natalo na ng 9th Prince ang 7th Prince, na mas mataas ang ranggo, sa kanyang sarili. Kapatid na pangalawang prinsipe, dapat ba nating baguhin ang ating target at sa halip ay salakayin ang ikasyam na prinsipe? Maingat na tanong ng 5th Prince. Ang koponan ng 7th Prince at ang koponan ng 9th Prince ay parehong sumailalim sa isang malaking labanan. Ang kanilang Beast Horde ay dapat na nagtamo ng ilang mga casualty, at ang ilan sa mga miyembro ay dapat na nasugatan. Hindi, mayroon pa rin silang napakaraming mga hayop, at ang personal na lakas ni Francis ay hindi mas mahina kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Ang ikalawang prinsipe ay mahinang umiling. Kapag nagbago ang may-ari ng isang Heaven's Legacy City, magsasara ang lungsod ng isang araw, kaya hindi sila makaatake kahit na gusto nila. Sa panahong ito, ang koponan ng 9th Prince ay maaaring bumili ng higit pang mga beast o isang defensive array. Higit pa rito, ang 7th Prince ay hindi madaling sumuko. Ang pangalawang prinsipe at ang kumpanya ay kailangang kumilos ng maingat. Ito ay mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang ikatlong yugto ay hindi tungkol sa mga hayop. Ang 9th Prince ay hindi gaanong banta. Nagkunwari ang ika-13 prinsipe na wala siyang pakialam, at malamig siyang humagulgol sa kanyang Heaven's Legacy City. Anong kapangyarihan? Ang mga mata ni Trevor ay sinanay kay Francis sa buong panahon, kaya nakita niya ang pagpapakita ni Francis sa laban. Bagamat kinailangan ni Francis na muling linangin at isa lang siyang hari ngayon, ang kanyang lakas ay mas nakakatakot kaysa dati. Mayroong maraming mga metal na silid na hindi kalayuan sa mga pintuang bayan ng lungsod, at nandoon sila upang hayaang magpahinga ang mga miyembro. Ang 9th Prince ay pumasok sa isa sa mga silid at idiniin ang kanyang pseudo-crown prince seal pababa sa isang stone tablet. Agad na nagsimulang magsara ang mga pintuan ng Heaven's Legacy City. Ang defensive mechanism na ito ay tatagal lamang ng isang araw. May 3 araw pa bago matapos ang ikalawang yugto. Huwag mawalan ng bantay, sabi ni Olding. Bahagyang tumanggo si Francis sa kanyang ulo. Ang panuntunang ito ay napakalohikal. Pinahintulutan nitong magpahinga ang lahat na nakaranas ng malaking labanan. Okay, lahat ay maaaring gawin ang anumang gusto nila at maghanap ng sarili nilang kapalaran ngayon, ngunit lahat kayo ay dapat magtipon dito kinabukasan, sabi ni Olding sa nasasabik na tono bago nagmamadaling umalis. Ang iba ay umalis at sinuri ang natatanging lungsod na ito. Ang labas at loob ng Heaven's Legacy City ay parang dalawang magkaibang mundo. Ang lugar na ito ay mapayapa, kalmado, maluwalhati, at misteryoso. Ang labanan at panganib ay hindi kailanman lilito dito. Meow! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay labis na nasasabik habang pinangunahan nito si Francis. Gaya noong nakaraan, pumunta muna sila sa isang bookstore at bumili ng mapa ng lungsod. Halos inis ka nito ni Francis at nalaman na ang Heaven's Legacy City na ito ay bahagyang mas maliit kaysa sa nasa 18 Corners Pirate Sacred Land, ngunit pagkatapos maalala na mayroong 4 na Heaven's Legacy Cities dito, hindi na niya ito masyadong inisip. Pumunta muna tayo sa Spiritual Pet Garden, sabi ni Francis sa maliit na paws ang magnanakaw. Ang munting paws ang magnanakaw ay walang magawa. Ang lahat ng mga mapagkukunan na nakuha nila sa sinaunang dimensyong ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Francis, kaya maaari lamang itong sumunod kay Francis. Maaari ba akong magtanong kung kailangan mo kaming alagaan ang iyong mga alagang hayop, o gusto mo bang magsanay ng ilang mga alagang hayop? Isang maikling elder automat ang dahan-daang lumakad. Tumigil sandali si Francis. Naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pag-aalaga sa mga alagang hayop.
Nangangahulugan ito na maaari niyang iwanan ang kanyang mga espiritual na alagang hayop dito at hayaan ang spiritual pet garden na alagaan at pagalingin sila. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagsasanay sa mga alagang hayop? Ang espiritual na pagsasanay sa alagang hayop ay nagsasangkot ng paggamit ng mga kakaibang pamamaraan upang sanayin ang iyong alagang hayop at palakasin ang ilang mga aspeto o bigyan sila ng mga bagong kakayahan, ngumiti ang elder at nagpaliwanag. Tumango si Francis para ipakita na naiintindihan niya. Ang pagsasanay ay nangangahulugan ng pagpapakawala ng potensyal sa loob ng espiritual na alagang hayop. Gayunpaman, naramdaman ni Francis na mas mabuting maglagay na lang ng malakas na bloodline sa halip. Ito ay mas epektibo at hindi nangangailangan ng maraming oras. Kailangan ko ng 3 emperor level na lumilipad na espiritual na alagang hayop, sabi ni Francis sa kanya. Oo naman. Inabot ng matanda at itinuro gamit ang kanyang daliri. Isang puting screen na may hindi mabilang na mga imahe ng mga hayop ang lumitaw. Mabilis na lumiwanag ang mga larawang ito hanggang sa ilang lumilipad na espiritual na alagang hayop na antas ng emperador ang naiwan. Itong presyo. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Francis. Ang mga hayop sa screen ay napakabihirang, ngunit ang mga ito ay mas mahal kaysa sa ibang Heaven's Legacy City na pinuntahan niya. Gayunpaman, dahil mayaman na si Francis ngayon, hindi niya sinubukang makipag-ayos sa matandang lalaki tungkol sa 3 espiritual na alagang hayop sa antas ng emperador. Sa huli, pumili si Francis ng 3 medyo normal na lumilipad na alagang hayop. 3 piraso ng Dragon Jade ang lumitaw sa kamay ni Francis pagkatapos niyang umalis sa spiritual pet garden. Ang 3 lumilipad na espiritual na alagang hayop ay humawak ng isa gamit ang kanilang mga kuko. Whoosh! Ang 3 espiritual na alagang hayop ay agad na lumipad sa kalangitan at umalis sa Heaven's Legacy City. Iyon ang huling 3 piraso ng Dragon Jade, malumanay na sabi ni Francis. Mula nang makapasok sa Imperial Tombs, nakakuha si Francis ng kabuoang 8 Dragon Jades mula sa ibang mga grupo. Noong kasama niya si Sarah, nagbigay si Francis ng 4 na piraso ng Dragon Jade sa sinaunang Ibong Yaw at 3 random na lumilipad na hayop na pinaamon niya sa Imperial Tombs. Pagkatapos makipagkita kay Olding, pinaamon ni Francis ang isang itim na agila at binigyan ito ng isa pang piraso ng Dragon Jade. Dahil masikip ang oras pagkatapos makipagkita sa grupo ni Jason, si Francis ay walang oras na maghanap ng iba pang lumilipad na hayop. Ngayong nakapasok na siya sa Heaven's Legacy City, maaari na ngayong alisin ni Francis ang huling 3 piraso ng Dragon Jade. Umaasa ako na ang mga espiritual na alagang hayop na ito ay makapagbibigay sa akin ng isang sorpresa. Bahagyang ngumiti si Francis habang bumubulong sa sarili. Maa-absorb lang ni Dragon Jade ang Draconic Providence sa paligid nito. Ang paghawak ni Francis sa 9 na piraso ng Dragon Jade ay hindi magbabago sa kabuuang halaga ng Draconic Providence na maaari niyang makuha. Sa makatuwid, nagpasya si Francis na gamitin ang mga lumilipad na hayop na ito para magtipon ng Draconic Providence sa simula pa lang. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa harap ni Francis. Gusto mong pumunta sa forge? Naunawaan ni Francis ang ibig sabihin ng maliit na paws ang magnanakaw. Dahil maraming oras, nagpasya si Francis na sumama sa maliit na paws ang magnanakaw. Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa isang mataas na gusali. Ang forge ay pangunahing lumikha ng mga partikular na item o pinalakas ang mga ito. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ng isang medyo may edad na lalaking moreno. 975. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na madilim ang balat ay tumingin sa maliit na paws ang magnanakaw at nagsalita ng may interes. Meow meow. Kinuha ng maliit na paws ang magnanakaw ang maitim na gintong kadena sa leeg nito, na pagkatapos ay naging isang maitim na gininto ang letigo ng ahas ng dragon at umikot-ikot sa hangin. Pagsamahin ng isang dragon tendon sa sandata na ito. Naunawaan ng maitim ang balat na nasa katanghaliang gulang na lalaki kung ano ang ibig sabihin ng maliit na paws ang magnanakaw. Meow meow.
Ang maliit na pus ang magnanakaw ay tumalon sa Misty Spatial World at kumuha ng ilang item na nakuha ni Francis sa sinaunang dimensyong ito. Tumigil sandali si Francis. Ang mga materyales na kinuha ng maliit na pus ang magnanakaw ay lubos na mahalaga. Ang Forge Tower ay may dragon tendon, ngunit ito ang presyo. Isang maitim na kamay ang nakaturo, at lumitaw ang isang screen na naglalaman ng maraming uri ng dragon tendon. Ang presyo sa tabi nila ay sapat na para masira ang isang normal na Mystic Light Realm Sacred Lord. Meow meow. Ang maliit na pus ang magnanakaw ay tumingin kay Francis na may nagmamakaawang mga mata, at halatang alam niya kung ano ang gusto ng maliit na pus ang magnanakaw. Ang Dragon Tendon ang pangunahing materyal na kailangan para palakasin ang Dark Golden Dragon Snake Whip, at ang halaga nito ay madaling nalampasan ang mga item na kinuha ng maliit na pus ang magnanakaw sa Misty Spatial World. Walang magawang tumango si Francis sa kanyang ulo. Ang maliit na pus ang magnanakaw ay pumili ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at primal crystal stones mula sa Misty Spatial World upang mabayaran ang bayad para sa Dragon Tendon. Nagulat si Francis. Ang halaga ay halos 10 beses ang halagang ibinayad niya para palakasin ang Shadowkill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa. Gayunpaman, dahil ang kayamanan ni Francis ay ganap na naiiba kaysa dati, kaya niya itong bilhin. Makalipas ang ilang oras, inilabas ng dark-skinned middle-aged automaton ang Dark Golden Dragon Snake Whip mula sa isang misteryosong pagan. Ang pulang liwanag ng init ay dahan-daang nawala sa ibabaw ng letigo, at ito ay kumikinang na may maliwanag na kulay. Ang letigo ng Dragon Snake ay tila mas maliksi kaysa dati. Meow. Hinawakan ito ng maliit na pus ang magnanakaw at pinagsanib ang isang surge ng silver light dito. Ang Dark Golden Dragon Snake Whip ay agad na nagsimulang gumalaw, at ito ay pumihit sa isang madilim na gintong busog. Itinutok ng maliit na pus ang magnanakaw ang Dark Golden Longbow kay Francis at marahang hinaila ang bowstring na parang nagpapakita kay Francis. Tumigil si Francis. Ang mga kakayahan ng Dark Golden Dragon Snake na letigo ay tila nagbago ng malaki. Nag-alinlangan sandali si Francis bago umalis sa Forge Tower. Sa ngayon, wala siyang gustong palakasin. Hindi pa man ganap na nakontrol ni Francis ang Skylocking Bow, at naabot na ng Ice Imperial Spear ang limitasyon nito. Bukod, ang presyo ng pagpapalakas ng mga sandata at kagamitan ay malaki rin ang halaga kay Francis. Gagawin ko muna ang kailangan ko. Kung mayroon akong natitirang pera, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalakas ng Skylocking Bow. Nagplano si Francis. Kung tutuusin, hindi niya alam kung gaano katagal hanggang sa susunod na pagdating niya sa isang Heaven's Legacy City. Sa ngayon, siya ay napakayaman, at maraming mga bagay na mayroon siya ay walang silbi sa kanya. Pinakamabuting ubusin na lang ang lahat habang nandito siya. Sumunod na pumunta si Francis at ang maliit na pus ang magnanakaw sa Divine Technique Palace. Nagbenta ang Divine Technique Palace ng mga kasanayan at diskarte, at nagbigay din ito ng mga sagot sa mga problema sa paglilinang. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Francis at Golden Kun Sacred Lightning Body ay nilikha sa Divine Technique Palace ng kabilang Heaven's Legacy City. Mga bisita mula sa malayo, mayroon bang mga espesyal na diskarte sa paglilinang na gusto mo? Isang matikas na elder na gawa sa puting liwanag ang nagbigay ng magiliw ng ngiti at gulat na tumingin sa maliit na pus ang magnanakaw. Gusto ko ng teknik na maaaring magnakaw ng soul form na mata, sabi ni Francis. Ang mata ng kamatayan ay isang soul type na mata tulad ng kanyang God Eye, at ito ay napakalakas. Kung magagamit niya ng matalino ang Eye of Death, handa si Francis na gawin iyon. Mula sa hitsura nito, ang panauhin na ito ay dapat na nakakuha ng isang mana na may kaugnayan sa 8 Great God Eyes. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa mga mata ng matikas na matanda. Tama iyan. Lihim na nagulat si Francis. Dapat ay isang mechanical puppet lang ng Divine Technique Palace ang elder na ito, ngunit talagang nahulaan nito na nagmana siya ng mata na nauugnay sa 8 Great God Eyes. Iyon ay medyo hindi ka panipaniwala. Guest, hindi na kailangang magtaka. Lahat ng mga inheritance na nauugnay sa 8 Great God Eyes ay soul-based.
Nararamdaman ko rin ang kakaibang eye bloodline aura mula sa iyo. Ngumiti ang eleganteng elder na gawa sa puting liwanag. Bisita, mangyaring pumili kung alin ang gusto mo. Itinuro ng matikas na elder, at isang screen na naglalaman ng ilang mga diskarte ang kumikislap at nawala hanggang sa mga soul-based na ice stealing technique na lang ang natitira. Pagkatapos ay umusad ang screen hanggang sa dumating ito bago si Francis. Napakamahal. Nagulat si Francis sa mga presyo ng mga lihim na pamamaraang ito. Mayroong kabuuang 8 mga diskarte sa pagnanakaw ng mata dito, at ang presyo para sa bawat isa sa mga ito ay mas mataas kaysa sa gastos upang palakasin ang maitim na gintong dragon ahas na letigo ng maliit na magnanakaw na pusa. Guest, lahat ng mga secret technique na ito ay may mahigpit na pangangailangan at mahirap ibenta. Ito na ang pinakamababang presyo. Umiling ang matikas na matanda. Kahit nasa continent zone, hindi maraming tao ang nangangailangan ng mga diskarte sa pagnanakaw ng mata. Hindi kailangang linlangan ng matikas na elder si Francis. Isinasantibi ang katotohanan na ang eye bloodlines ay bihira na, karamihan ay physical-based at maaaring nakawin sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng aktwal na eyeball. Ang kaluluwa ay lubhang mapanganib na guguluhin, kaya kahit na ang isang tao ay nakakuha ng isang soul-based na mata, hindi sila mangangahas na madaling subukan ang isang transplant. Maingat na binasa ni Francis ang impormasyon sa screen. Nagpasya siya na, hanggat ito ay ligtas at garantisadong magiging matagumpay, wala siyang pakialam sa presyo. Gusto ko ang soul eye refining technique. Sa wakas ay dama po ang tingin ni Francis sa isang lugar, at agad siyang huminga ng malalim pagkatapos tingnan ang presyo. Ito ay nagkakahalaga ng halos 30% ng kanyang kabuoang kayamanan. Kailangang malaman ng isang tao na ang kayamanan ni Francis ay naipon mula noong pumasok siya sa Divine Illusion Dimension at sa buong Imperial Tombs. Nakakuha pa siya ng isang higanting tumpok ng kayamanan sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Kahit na ang mga normal na Sacred Kings ay maaaring hindi kasing yaman ni Francis, ngunit ang isang lihim na pamamaraan lamang ay magkakahalaga kay Francis ng halos 30% ng kanyang kayamanan. Mahirap isipin kung gaano kahalaga ang soul eye refining technique na ito. Gayunpaman, kung ganap niyang magagamit ang mata ng kamatayan, magiging sulit ito. Bisita, ang soul eye refining technique ay ang pinakamahusay sa mga lihim na discarding ito. Ang matanda ay nagbigay ng isang matingkad na ngiti at pinuri si Francis para sa kanyang magandang mga mata, pagkatapos ay kumuha siya ng isang librong gawa sa liwanag mula sa isang malapit na bookstand na selyado ng mga array at ibinigay ito kay Francis. Biglang naalala ni Francis ang hindi kumpletong 10,000 Divine Thoughts technique nang malapit na siyang umalis. Kung makukuha niya ang tunay na 10,000 Divine Thoughts technique, kung gayon ay malinaw na hindi susubukan ni Francis na suriin ito mismo. Higit pa rito, ang 10,000 Divine Thoughts technique ay isang low-tier heaven-grade technique, kaya dapat itong medyo mura sa isang lugar na tulad nito. Mayroon ka bang 10,000 Divine Thoughts technique? Tanong ni Francis. Mayroon akong 10,000 Divine Thoughts technique. Kumpiyansa na ngumiti ang elder bago kumuha ng librong gawa sa liwanag at sinabi kay Francis ang kanyang presyo. Masyadong mahal iyon. Direktang sabi ni Francis. Nalampasan din ang presyo ng kumpletong 10,000 Divine Thoughts technique ang presyo ng pagpapalakas ng Dark Golden Dragon Snake Whip ng maliit na magnanakaw na pusa. Hindi maintindihan ni Francis. Munting kaibigan, dahil alam mo ang tungkol sa discarding ito, dapat alam mo rin ang halaga nito. Ito ay isang mid-tier na heaven-grade technique. Ang presyo ay napakapatas. Ang matanda ay nakipag-usap kay Francis ng mahabang panahon at kumilos na parang ito na ang pinakamababang presyo. Mid-tier heaven grade. Nanghina si Francis. Hindi niya inaasahan na ang 10,000 Divine Thoughts technique ay isang mid-tier heaven grade technique. Noon, hindi sigurado si Quinley kung anong grade ang 10,000 Divine Thoughts technique, at sinabi lang niya na baka umabot na ito sa heaven grade. Kung ito ay talagang isang mid-tier na heaven-grade technique, ang presyo ay hindi masyadong mataas. Kasabay nito, naalala rin ni Francis na ang Heaven's Legacy City na binisita niya noon ay lubhang nangangailangan ng Primal Crystal Stones upang patuloy itong gumana, kaya lahat ng serbisyo at produkto nito ay may diskwento.
Sa kabilang banda, ang Heaven's Legacy City sa loob ng Imperial Tombs ay hindi nangangailangan ng anuman. Maraming mga prinsipe at eksperto ang papasok sa mga lungsod na ito kada 500 taon at ginugugol ang halos lahat ng kanilang kayamanan, na nagreresulta sa mabagal na inflation. Nangangahulugan ito na ang presyo sa Heaven's Legacy City na ito ay magiging mas mahal kaysa sa isa sa 18 Corners Pirate Sacred Land kahit na ang huli ay walang diskwento. Sige, bibilhin ko ito, sabi ni Francis habang nagngangalit ang mga ngipin. Pagkatapos ay kumuha siya ng malaking halaga ng kayamanan para bilhin ang kumpletong 10,000 Divine Thoughts Technique. Munting kaibigan, mayroon ding kasunod na kasanayan para sa 10,000 Divine Thoughts Technique. Gusto mo bang tingnan ito? Nang makitang kumilos si Francis sa gayong prangka na paraan, ang elder ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at nagpatuloy sa pagbebenta ng mga produkto kay Francis. May isang taong nagnanais ng top tier na mga diskarte ay dumating na. Hindi niya pababayaan si Francis ng ganoon kadali. Ano? Isang pamamaraan kasunod ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Huminto si Francis. Hindi pa niya narinig na binanggit ng kanyang amo ang ganoong bagay. Kahit na ang Duanmo family ay may 10,000 Divine Thoughts Technique, malamang na hindi nila alam na may kasunod na technique. Oo, ang lumikha ng 10,000 Divine Thoughts Technique ay lumikha ng isa pang diskarte sa paglilinang ng kaluluwa. Nagpakilala ang matanda kay Francis. Pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa. Nagsimulang mag-isip si Francis. Malamang na maabot niya ang antas ng 10,000 pag-iisip sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niya ng isang mas mahusay na pamamaraan ng pagsasanay sa kaluluwa. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique talaga ang pinaka-high-ranked soul cultivating technique na nakita niya. Kung may kasunod na technique sa 10,000 Divine Thoughts Technique, dapat mataas ang grade nito, ngunit hindi nang ahas si Francis na isipin ang presyo para dito. Gusto rin ni Francis na subukang alamin ang tungkol sa iba pang gamit ng kanyang Lightning Soul Body, at ang mga diskarte sa paglilinang ng kaluluwa ay ang pinakadirektang paraan. Hindi mapigilan ni Francis na makaramdam ng kaunting tukso. Maaari mo bang ipakilala sa akin ang nilalaman nito? Biglang naramdaman ni Francis na hindi talaga siya ganoon kayaman. Ang discarding ito ay isang pamamaraan na nagpapadalisay sa kaluluwa na tinatawag na soul splitting technique. Mayroon ding ilang iba pang lihim na pamamaraan na kasangkot, ngunit hindi na ako magsasabi sa iyo ng higit pang impormasyon. Ang elder ay hindi nagpahayag ng masyadong maraming impormasyon, binigyan lang niya si Francis ng isang misteryosong ngiti. Kasabay nito, sinabi niya kay Francis ang presyo para sa soul splitting technique. Mukhang napakamura niyan. Medyo naghinala si Francis. Kung isinulat ito ng parehong eksperto na lumikha ng 10,000 Divine Thoughts Technique, hindi ito masyadong masama. Gayunpaman, ang presyo ay mas mababa pa kaysa sa kumpletong 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa sandaling ito, ang munting pos ang magnanakaw ay naghagis ng ilang tansong barya sa hangin. Meow meow. Sinuportahan ng munting pos ang magnanakaw si Francis sa pagbili ng soul splitting technique. Okay, bibili din ako ng soul splitting technique. 976. Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin at kumuha ng malaking halaga ng primal crystal stones para mabili ang soul splitting technique. Pagkatapos ay ibinigay ng eleganteng elder ang isa pang libro ng liwanag sa kamay ni Francis. Weng! Ang mga nilalaman sa loob ng aklat ng liwanag ay sumanib sa isip ni Francis. Halos pinagmasdan ito ni Francis, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging pangit. Siya ay niloko ng matanda na ito. Ang soul splitting technique at ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay sa katunayan ng parehong may akda, ngunit habang ito ay naglalaman ng ilang mga soul technique, ang soul splitting technique ay hindi kumpleto. Gayunpaman, ang lalong ikinatigil ni Francis ay ang soul splitting technique ay mayroon lamang isang antas. Bagamat hindi ito kumpleto. Ito ay medyo hindi kumpleto. Si Francis ay naskam, ngunit ang elder ay hindi kailanman nagsinungaling kay Francis. Masasabi lamang na minaliit ni Francis ang makinang ito. Sa sandaling ito, ang lahat ng nilalaman ng soul splitting technique ay nasa isip ni Francis. Imposibleng maibalik ito.
Naunawaan na ngayon ni Francis kung bakit ang soul-splitting technique ay mas mura kaysa sa 10,000 Divine Thoughts technique. Nagalit si Francis at siniyasat ang matikas na elder sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga negosyo sa mundo kabilang ang mga pinapatakbo ng mga makina ay talagang mga sinungaling. Ang matanda ay nagpahayag ng isang humihingi ng tawad ng ngiti nang makita niya ang ekspresyon ni Francis. Guest, bagamat hindi kumpleto ang soul-splitting technique, ito ay magiging isang peak heaven grade technique kung makumplito mo ito. Sa makatuwid, kahit na ang soul-splitting technique ay may isang level lang, napakamura nito. Si Francis ay kalahating nagdududa at kalahating naniniwala sa sinabi ng matanda. Dahil may isang level lang ang soul-splitting technique, mahirap para kay Francis na pag-aralan ang iba kahit na gamit ang kanyang God's Eye. Gayunpaman, agad na lumipat ang mga mata ni Francis, makukumpleto ba ng Divine Technique Palas ang soul-splitting technique para sa akin? Kung ang soul-splitting technique ay gaya ng inilarawan ng nakatatanda at maaaring umabot sa pinakamataas na grado sa heaven, handa si Francis na bumili ng upgrade kung ang presyo ay makatwiran. Kung tutuusin, nakabili na siya ng unang antas. Ang mga nilalaman ng soul-splitting technique ay natatangi, at kulang kami sa mga katulad na kakayahan upang ihambing ito. Makukumpleto ito ng Divine Technique Palas, ngunit hindi namin magagarantiya ang kaligtasan nito o ang epekto nito. Higit pa rito, ang presyo ay magiging mas mataas kaysa sa iba pang mga diskarte sa paglilinang ng kaluluwa. Nag-isip sandali ang matanda bago sumagot. Sa sandaling matapos magsalita ang elder, nagsimula nang umalis si Francis kasama ang maliit na pasang magnanakaw. Ang mga diskarte sa paglilinang ng kaluluwa ay mapanganib na. Kung hindi magagarantiyahan ng Divine Technique Palas ang kaligtasan nito, halatang kailangan itong pag-isipang mabuti ni Francis. Kailangang malaman ng isang tao na ang soul ay refine ng technique lamang ay gumastos kay Francis ng halos 30% ng kanyang kabuuang kayamanan. Magiging baliw si Francis kung gumastos siya ng isa pang 30% para bumili ng technique na maaaring hindi niya kayang linangin. Sinulyapan ni Francis ang maliit na pasang magnanakaw pagkatapos umalis sa Divine Technique Palas. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay nagpakita ng inosenteng ekspresyon, na parang sinasabi na wala itong alam. Sinabi ng resulta ng panghuhula na ito ay isang mahusay na pagpipilian, kaya naman sinuportahan nito si Francis sa pagbili ng soul-splitting technique. Pagkatapos ay pumunta si Francis sa 10,000 Blood Palace pagkatapos umalis sa Divine Techniques Palace. Ang 10,000 Blood Palace ay isang lugar na mas mataas ang rango kaysa sa Divine Techniques Palace. Walang makakalaban sa tukso ng mga bloodline sa loob ng 10,000 Blood Palace. Maaari ba akong magtanong kung gusto mong palakasin ang iyong bloodline o magtanim ng isang bloodline? Isang eleganteng babae na gawa sa kulay dugong liwanag ang ngumiti kay Francis at sa maliit na pas ang magnanakaw. Gusto kong palakasin ang aking bloodline sa isang bloodline ng 10,000 ancient races. Nandito na si Francis dati, kaya pamilyar siya sa mga kakayahan dito. Sure, kailangan ko munang suriin ang bloodline mo bago ito palakasin, nakangiting sabi ng matikas na babae na gawa sa kulay dugo na liwanag. Pagkatapos ay umupo si Francis sa harap ng isang multi-armed machine. Ang multi-armed machine pagkatapos ay nagpahaba ng isang matulis na karayom at tubo at tumusok sa katawan ni Francis. Nadetect ang hindi kilalang eye bloodline. Hindi mapalakas. Nakadetect ng sinaunang ice and water bloodline, fire elemental bloodline, blood-related bloodline, at genes ng ancient bloodline. Ang sinaunang ice and water bloodline ay medyo mahina, kaya pinakamahusay na palakasin ang fire elemental o ang blood-related bloodline. Ang mga bloodline na maaari nilang palakasin ay ang lightning fire ancient dragon race, ang fire god race, o ang ancient blood race. Dahil mayroon kang matibay na pundasyon ng bloodline at may mga gene ng ancient bloodline, ang presyo ay 50% lamang ng kabuuang halaga. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ng eleganteng babae habang sinabi niya kay Francis ang ulat. 50%. Nagulat si Francis. Naalala niya na 10% lang ng kabuuang presyo ang binayaran niya para palakasin ang kanyang bloodline sa Mystic Eye Scaled Race sa kabilang Heaven's Legacy City.
Nangangahulugan ito na si Francis ay kailangang magbayad ng 5 beses na mas malaki kumpara sa dati. Naisip ni Francis ang tungkol sa mga bloodline na binanggit ng eleganteng babae. Halos lahat sila ay nirerango sa nangungunang 100 sa 10,000 ancient races, at mas malakas sila kaysa sa Mystic Ice-Scaled Race bloodline. Ang Lightning Fire Ancient Dragon Race at ang Fire God Race ay parehong nasa top 50. Nag-isip sandali si Francis bago naunawaan. Ang kanyang perpektong Blood Devil Son bloodline ay napakalakas kahit kumpara sa 10,000 ancient races, kaya naman napakataas ng ranking ng mga karera na maaari niyang i-upgrade. Gayunpaman, nangangahulugan ito na ang presyo na kailangan niyang bayaran ay napakataas. Magkano ang magagastos para lumakas sa bloodline ng Lightning Fire Ancient Dragon bloodline? Nag-alinlangan sandali si Francis bago nagtanong. Bago pumasok sa lungsod, naisip ni Francis na mayroon siyang hindi mabilang na mga mapagkukunan at hindi niya kayang tapusin ang paggamit nito. Ngayon ay kailangan niyang mag-isip at magkalkula ng mabuti. Itinuro ng babae ang kanyang daliri, at isang screen na may impormasyon tungkol sa Lightning Fire Ancient Dragon bloodline pati na rin kung paano lilito ang dalisay na bloodline ni Francis. Sa pinakailalim nito ay ang presyo. Sa katotohanan, sa iyong natatanging Fire Elemental na bloodline at foundation, maaari mong i-upgrade ang iyong bloodline sa Ancient Golden Crown Race bloodline, na nasa ika-9 na ranggo. Gayunpaman, ang 10,000 Blood Palace ay walang bloodline na iyon. Kung mayroon ka nito, maaari naming i-upgrade ang iyong bloodline ng libre, tumingin ang babae sa maliit na paws ang magnanakaw at sinabi. Golden Crow Race. Nanginig ang puso ni Francis. Ang kanyang perpektong bloodline ng Blood Devil Son ay talagang maa-absorb ang kapangyarihan ng sinaunang Golden Crow, ngunit hindi niya akalain na maaari itong ma-upgrade sa tunay na Golden Crow bloodline. Gayunpaman, paano posibleng magkaroon si Francis ng bloodline ng isang sinaunang gintong uwak? Sa pagkakaalam niya, tila isang gintong uwak na lang ang natitira sa fan universe ang araw. Ito ay isang nakakatakot na lahi na kahit ang mga eksperto sa Heavenly Divine Realm ay hindi nang ahas na lapitan. Siguradong banibiro siya ng babaeng ito. Sa ngayon, ang bloodline ng Lightning Fire Ancient Dragon ay ang 10,000 Ancient Races bloodline na pinakaangkop kay Francis, ngunit ito ay nasa ika-43 na pwesto, at ang presyo para i-upgrade ang kanyang bloodline ay binibilang ng substandard na God Crystals. Nag-isip sandali si Francis. Kahit na ginugol niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa loob ng kanyang Misty Spatial World, hindi pa rin ito sapat. Sa pinakadulo, hindi pinili ni Francis na palakasin ang kanyang bloodline. Una, ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body ay parehong nangangailangan pa rin ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang linangin. Pangalawa, gusto rin ni Francis na gumawa ng sarili niyang puwersa. Ang mga mapagkukunang kinakailangan upang mapanatili ang kanyang sariling puwersa ay madaling nalampasan ang mga mapagkukunang kailangan niya para sa kanyang sarili. Pangatlo, mayroon na ngayong malaking beast horde si Francis. Bagamat hindi niya iniisip ang lahat ng mga ito, kahit papaano ay gusto niyang palakihin ang ilan sa kanila, tulad ng 5 Poison Distinct Beasts, ang Sky-Shaking Golden Apes, at ilang iba pa. Sa makatuwid, hindi kayang gastusin ni Francis ang lahat sa kanyang sarili. Mayroon ka bang 10,000 Ancient Races bloodline na angkop para sa Sky-Shaking Golden Apes? Tanong ni Francis. Kahit na wala siyang planong palakasin ang sarili niyang bloodline, mapapalakas pa rin niya ang bloodline ng ilan sa kanyang mga alagang hayop, at ang Sky-Shaking Golden Apes ay may malaking potensyal. Ang babaeng gawa sa kulay dugo na liwanag ay nagsimulang subukan ang Sky-Shaking Golden Apes. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay maaaring palakasin sa dalawang magkaibang aspeto. Ang isa ay ang bilis at ang isa ay ang kapangyarihan. Ang mga bloodline ay maaaring. Ang eleganteng babae ay nagbigay kay Francis ng isang simpleng buod, at isang screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Palakasin ito sa bloodline ng Power Force Apes. Pinili ni Francis na palakasin ang Sky-Shaking Golden Apes na may mga power type na bloodline. Ang Power Force Apes bloodline ay halos doble ang lakas ng Sky-Shaking Golden Apes, at ito ay nagpapataas din ng kanilang depensa.
Ito ay nireranggo sa 400 sa 10,000 sinaunang lahi, kaya ang presyo ay hindi masyadong mataas. Higit pa rito, dahil ang sky-shaking golden apes ay mga hayop mula sa dimensyong ito, mayroon din silang mga gene mula sa sinaunang lahi, ibig sabihin ay maaaring may bawas sa presyo. Kailangan ng 7 araw na oras ng 7 sky-shaking golden apes, sabi ng babae. Tumango si Francis at iniwan ang sky-shaking golden apes dito habang naghahanda siyang umalis. Francis. Pumasok si Elton sa 10,000 Blood Palace at nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabila si Francis. Ang unang lugar na sinubukan niyang hanapin ay ang 10,000 Blood Palace, kung saan maaari siyang mag-import ng bloodline o palakasin ang kanyang existing bloodline. Francis, kasama ang perpektong Blood Devil Son bloodline mo, hindi mo na kailangang pumunta rito. Tumawa si Elton. Ang perpektong Blood Devil Son bloodline ni Francis ay isang bloodline na maaaring may rank sa nangungunang 10 mga bloodline ng Imperial daw. Pinapalakas ko lang ang bloodline ng mga spiritual pets ko. Bahagyang umiling si Francis. Talagang gusto niya ang bloodline ng Lightning Fire Ancient Dragon, ngunit sayang. Ano? Pagpapalakas ng bloodline ng mga alaga mo. Napaawang ang bibig ni Elton. Marami siyang hiniram na resources mula sa kanyang pamilya para pumunta dito para sa kanyang sarili, ngunit kahit na noon, maaaring hindi siya sapat upang palakasin ang kanyang bloodline minsan. Sa kabilang banda, pinalalakas ni Francis ang mga bloodline ng kanyang mga espiritual na alagang hayop. Gayunpaman, ito ay malamang na isang normal na linya ng dugo. Lalong gaman ang pakiramdam ni Elton nang naisip niya ito ng ganito. Mag-iikot ako sa ibang lugar ngayon. Nagpaalam si Francis kay Elton. Kinuha ni Francis ang mapa pagkatapos umalis sa 10,000 Blood Palace. Susunod tayong pupunta sa Divine Herb Tower. Karamihan sa mga halamang gamot at tableta na nakuha ni Francis sa Imperial Tombs ay hindi niya kailangan. Higit pa rito, ang munting boss ang magnanakaw ay nais ding pumunta sa Divine Herb Tower. Ang Divine Herb Tower ay napakalaki, mas malaki pa sa 10,000 Blood Palace. Mayroon silang bawat damong kailangan, at lahat sila ay iniimbak sa iba't ibang kapaligiran upang mapanatili ang kanilang mabuting kalagayan. Bukod sa mga tabletas at halamang gamot, mayroon din silang likidong panggamot na nakaimbak sa mga kalahating transparent na tubo. Bisita, kailangan mo ba ng mga halamang gamot, o mga espesyal na gawa? Isang babaeng gawa sa berdeng ilaw ang dahan-daang lumapit. Maaari kang gumawa ng mga partikular na item. Nagulat si Francis, ngunit wala siyang kailangan sa aspetong ito. Sa huli, ipinagpalit ni Francis ang marami sa kanyang mga mapagkukunan para sa mga nauugnay sa hangin, kidlat, at apoy. Ang kaliwang mata ni Francis at ang kanyang bloodline ng Blood Devil Son ay napakadaling makapagpino ng mga halamang gamot sa kanilang sarili. Nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang bumili ng mas mahal na mga tabletas o mga solusyon sa gamot. Ang mga ito ay sapat na para sa akin upang linangin sa Mystic Light Realm. Ngumiti si Francis. Ang maliit na boss ang magnanakaw ay bumili ng maraming mapagkukunan na kailangan din nito. Ang Divine Herb Tower ay talagang isang magandang lugar. Maaaring ipagpalit ng isa ang mga mapagkukunan para sa mga mapagkukunan ng hindi nababahala tungkol sa iba pang mga bayarin. May natitira pa akong mga mapagkukunan. Siguro maaari kong isipin ang tungkol sa pagpapalakas ng Skylocking Bow. Iulat ang kabanata. 977. Si Francis at ang maliit na boss ang magnanakaw ay muling tumungo sa forge pagkatapos umalis sa Divine Herb Tower. Nakita ni Francis si Sarah na pumasok sa Divine Herb Tower hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, at si Old Ying ay nasa isang bookstore. Sa sandaling ito, ang bawat isa ay naghahanap ng kanilang sariling kapalaran. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang lalaking maitim ang balat ay tumingin kay Francis. Maaari mo bang tingnan itong sandata ko? Lumitaw sa kamay ni Francis ang isang maitim na silver bow na may misteryosong malatadpol na marka. Ang sandata na ito ay ganap na maayos, at lahat ng aspeto nito ay top tier.
Maraming kakayahan ang maaaring idagdag dito, ngunit dahil dalubhasa ka sa kaluluwa, hindi gaanong mga kakayahan o epekto ang magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Ang maitim na balat na lalaki ay maingat na siniyasat ang Skylocking Bow. Nagulat ang ekspresyon ni Francis, at hinangaan niya ang makinang ito. Sinuri ng lalaking maitim ang balat ang lakas ng gumagamit pati na rin ang sandata. Nilinang ni Francis ang maraming iba't ibang mga elemental na pamamaraan. Gayunpaman, kahit na binigyan niya ang Skylocking Bow ng isang bagay na may kaugnayan sa hangin, kidlat, o apoy, ang kabuoang pagtaas ng lakas sa Skylocking Bow ay magiging limitado. Sa makatuwid, nais ni Francis na bigyan ang Skylocking Bow ng ilang mga kakayahan tungkol sa kaluluwa. Iminumungkahi kung bigyan mo ang sandata na ito ng soul tracking effect. Ito ay lubos na angkop para sa iyo. Ang lalaking maitim ang balat ay maingat na siniyasat ang kaliwang mata ni Francis bago ito sinabi. Pagsubaybay sa kaluluwa. Tumigil sandali si Francis. Maaari siyang gumawa ng ilang mga hula, ngunit hindi siya lubos na sigurado kung anong kakayahan iyon mula sa pangalan lamang. Sa madaling salita, gamit ang soul tracking, maaari mong gamitin ang busog na ito para barilin at patayin ang sinumang maderama mo ng iyong kaluluwa. Isang tiwala ng ngiti ang ipinakita ng panday na maitim ang balat. Baril at patayin ang sinumang nararamdaman ko ng aking kaluluwa. Nagulat si Francis. Ang Skylocking Bow ay mayroon ng kakayahan sa pagsubaybay sa kaluluwa. Kahit na ang kalaban ay nakatakas ng napakalayo, maaari pa rin niyang barilin ang mga ito. Gayunpaman, ang kailangan ay kailangan munang i-lock ni Francis ang mga ito gamit ang Skylocking Bow. Ang soul tracking na binanggit ng blacksmith na maitim ang balat ay nangangahulugan na kailangan lang ni Francis na mag-iwan ng marka sa isang taong may linya ng dugo sa kanyang mata. Hanggat nararamdaman ni Francis ang posisyon ng markang ito, maaari niyang barilin ang mga ito gamit ang kanyang Skylocking Bow. Halimbawa, kung nag-iwan ng marka si Francis sa kanyang God Ion Sacred Lord Black Demon, maaari niya itong barilin ngayon mula sa loob ng lungsod. Ang pamamaraang ito ay medyo madali, ngunit sa halip ay misteryoso. Tama. Dahil ang kakayahan ng pag-target ng bow na ito ay natatangi na, maaari mo itong palakasin sa pagsubaybay sa kaluluwa. Ang maitim na panday ay tumango at nagpaliwanag muli. Hindi lahat ng sandata ay maaaring magkaroon ng ganitong kakayahan. Dahil lang sa ang Skylocking Bow ay mayroon ng malakas na kakayahan sa pag-target na kaya nito. Ina-upgrade lang ng soul tracking ang orihinal na kasanayan ng Skylocking Bow. Siyempre, ang halaga ng pag-upgrade na ito ay napakamahal pa rin. Okay, i-upgrade ko ito. Desididong binayaran ni Francis ang halaga. Ang sinabi ng lalaking maitim ang balat ay nakahikayat kay Francis. Maaari kang bumalik pagkalipas ng 2 araw para kunin ito. Inilagay ng lalaking maitim ang balat ang Skylocking Bow sa isang malaking itim na hurno at nagsalita. Gusto ko rin ng ilang mga araw na angkop para sa busog na ito. Nag-isip sandali si Francis bago nagpatuloy. Sa puntong ito, hindi na mahalaga ang iba pang kayamanan sa loob ng Heaven's Legacy City. Kung nakakuha siya ng ilang malalakas na araw na tugma sa Skylocking Bow, ito ay magiging isa sa mga nakatagong card ni Francis sa ibabaw ng God-slaying arrow. Kahit na pumasok si Francis sa Mystic Light Realm, maaaring hindi pa rin niya ganap na magamit ang kapangyarihan ng God-slaying arrow. Halos hindi niya nailabas ang unang araw noong pinatay ang Nine Darkness Demonic Lord noong nakaraan, at muntik na siyang patayin nito. Ang pinakamahalagang punto ay na si Francis ay mayroon na lamang isang God-slaying arrow na natitira. Anong uri ng mga arrow ang kailangan mo? Maaari mo akong bigyan ng ilang simpleng mga kinakailangan, at maaari kong gawin ang mga ito ng perpekto. Kung mayroon kang isang guhit o isang blueprint ng araw na gusto mong gawin ko, ang presyo ay maaaring maging mas mura ng kaunti, tuwang-tuwang sabi ng lalaking maitim ang balat. Kung mayroong isang blueprint o isang halimbawa ng armas dito, mababawasan nito ang dami ng oras at pagsisikap na kailangan, kaya ang mas mababang presyo. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Halatang wala siyang blueprint o drawing, pero may arrow siya. Tingnan mo ito. Isang escarlate gintong arrow ang lumitaw sa kamay ni Francis.
Sa sandaling lumitaw ang God-slaying arrow, isang matalim na metal na kinang ang pumuno sa lugar at naging sanhi ng panginginig ng mga bagay sa loob ng forge. Gayunpaman, ang piercing aura na ito ay lumitaw lamang sa forge. Walang nakakaramdam nito sa labas. Hindi mapigilan ni Francis na mabigla. Tila hindi simple ang forge na ito, maaari pa nitong harangan ang kapangyarihan ng isang substandard na sandata ng Diyos. Ito ang God-slaying arrow. Pulang liwanag ang lumabas sa mga mata ng panday na may maitim na balat. Malinaw na alam niya ang isang sikat na substandard na sandata ng Diyos. Hindi ko na kailangan ng mga God-slaying arrows. Gusto ko lang ng ilang arrow base dito, pero medyo mahina iyon. Naniniwala si Francis na ang Forge Tower sa loob ng Heaven's Legacy City ay may kakayahang lumikha ng substandard na mga sandata ng Diyos, ngunit hindi ito kayang bilhin ni Francis. Kailangang malaman ng isang tao na, sa pangkalahatan, ang mga substandard na sandata ng Diyos ay mga sandata na tanging mga demigod lang ang makokontrol. Ang kanilang halaga ay hindi nasusukat. Higit pa rito, ang oras na nananatili si Francis sa Heaven's Legacy City ay limitado. Ang paggawa ng isang substandard na sandata ng Diyos ay malamang na magtatagal ng maraming oras. Oo naman. Pakibigay sa akin ang God-slaying arrow. Kakailanganin ko munang pag-aralan ang istruktura at gumawa ng blueprint ng sandata na ito. Maaaring tumagal ito. Mataimtim na tumingin kay Francis ang dark-skinned blacksmith. Okay. Si Francis ay hindi nagatubili. Tiyak na hindi siya papayag na ibigay ang God-slaying arrow sa labas ng mundo. Si Francis ay hindi man lang inalis ito noong una. Gayunpaman, ito ay isang Heaven's Legacy City na pinapatakbo ng mga automaton. Kinuha ng panday na maitim ang balat ang God-slaying arrow at inakay si Francis sa ikasampung palapag kung saan inilagay niya ang arrow sa isang komplikadong compartment. Makalipas ang 4 na oras, kinuha ng panday na maitim ang balat ang God-slaying arrow at ibinalik ito kay Francis. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri sa hangin, at agad na lumitaw ang isang screen. Pakitingnan. Ayon sa istruktura ng God-slaying arrow, may ilang uri ng arrow na maaaring gawin. Agad na inis ka ng mga mata ni Francis ang screen. Mayroong 26 na drawing ng isang arrow sa screen, mula sa normal na Emperor level na mga arrow hanggang sa God-slaying arrow mismo. Gaya ng naisip ko, magagawa pa nila ang God-slaying arrow. Huminga ng malalim si Francis at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga paglalarawan. Ang 26 na uri ng arrow na ito ay pawang isang beses na gamit na mga item, at dahil si Francis ay nagbigay din ng God-slaying arrow, ang presyo ay medyo mura. Sa huli, sa wakas ay pumili si Francis ng 3 arrow. Ang halaga ng primal crystal stones at mga materyales na binayaran niya ay mas malaki kaysa sa kabuuang kayamanan ng isang late-stage na mana ng Sacred Lord. Maaari kang bumalik pagkalipas ng 2 araw upang kunin ang mga palaso at busog. Isang masayang ngiti ang ipinakita ng lalaking maitim ang balat. Nagtungo si Francis sa pader ng lungsod pagkatapos umalis sa forge. Mayroong higit sa 100 ng mga silid dito, ngunit wala pang ibang nakabalik. Pumili si Francis ng isang silid na malapit sa gilid at binuksan ang protective array sa paligid nito. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa Misty Spatial World. Malaki rin ang nakuha nito mula sa Heaven's Legacy City. Titingnan ko muna ang soul splitting technique. Umaasa pa rin si Francis na magagamit niya ang hindi kumpletong technique na ito. Pagkatapos ng lahat, ang elder mula sa Divine Techniques Palace ay binigyan ng magandang rating ang discarding ito. Kung totoo ang sinabi ng matanda, ang soul-splitting technique na ito ay iba sa ibang soul-based secret techniques. Nagtagal si Francis at binasa ang soul-splitting technique. Ang discarding ito ay talagang kawili-wili. Si Francis ay ganap na hinigop ng mga nilalaman. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay nagsanay ng isa na hatiin ang kanilang isip, at sinubukan ng soul-splitting technique na hatiin ang kaluluwa. Si Francis ay hindi pa nakakita ng ideyang katulad nito kahit sa Demigod Forgotten Garden o Seiya Palace, ngunit dahil sa ideyang iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mayroon lamang isang antas sa soul-splitting technique.
Isang bahagi lamang ng ikalawang antas ang naisulat. May nakasulat din na babala dito ng may akda. Mula sa karanasan ng iba, sino man na ang kaluluwa ay hindi sapat na malakas ay mahihirapang linangin ang unang antas. Hindi nakaimik si Francis. Sa madaling salita, walang sino man ang nagtagumpay sa paglinang sa unang antas. May hinala pa si Francis na namatay ang may akda pagkatapos subukang linangin ang soul-splitting technique mismo. Mukhang kailangan kong i-hold ang soul-splitting technique. Baka kapag lumakas na ako, makumplito ko na ang technique na ito. Nagustuhan ni Francis ang ideya ng discarding ito, ngunit medyo mapanganib ito sa ngayon. Pagkatapos alisin ang soul-splitting technique, pagkatapos ay pinagsama ni Francis ang kanyang consciousness sa soul eye refining technique. Ang soul eye refining technique ay isa sa mga diskarte sa pagnanakaw ng mata na may pinakamataas na rate ng tagumpay. Habang natututo tungkol sa soul eye refining technique, ipinakalat din ni Francis ang 10,000 divine thoughts technique at ginamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning para alisin ang death intent sa loob ng Eye of Death. Makalipas ang kalahating araw. Mukhang simple lang ito. Masisimulan ko na. Maiintindihan ni Francis ang soul eye refining technique. Ang lihim na pamamaraan na ito ay nangangailangan ng gumagamit na gamitin ang kanilang kaluluwa at dahan-daang pinuhin ang mata hanggang sa magbago ang mga katangian ng mata. Kung mas malapit ang paglilinang sa pagitan ng gumagamit at ng mata, mas madali itong pinuhin. Kapag ang mga katangian ng mata ng kaluluwa ay kalahating tugma sa kaluluwa ng gumagamit, maaari nilang subukang i-assimilate ito. Sa kabutihang palad, ang Emperor of Death ay isang quasi-sacred lord, kaya ang level nitong Eye of Death ay halos pareho kay Francis. Maaari ko nang simulan itong pinuhin ngayon. Pinagsama ni Francis ang kanyang kamalayan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang mata ng kamatayan ay tahimik na lumutang sa itaas ng misteryosong gininto ang bola. Pinilit na ni Francis na ilabas ang lahat ng death intent sa loob nito. Pagkatapos ay ginamit ni Francis ang soul eye refining technique at binago ang kanyang eye intent sa isang natatanging soul flame para dahan-daang pinuhin ang Eye of Death. Mabilis na lumipas ang isang araw, at lahat ng miyembro ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay gumastos ng halos lahat ng kanilang naipon. Nagsisi ang lahat na hindi nasakop ang iilan pang mana. Bumili si Jason ng napakalalim na hanay mula sa Array Tower at inilagay ito sa labas ng pader ng lungsod. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata sa ikalawang araw. Hindi ko akalain na magiging maayos ang lahat. Medyo nagulat si Francis. Sa loob lamang ng 2 araw, napagtanto niya na ang Eye of Death ay 50% na tugma sa kanya. Nangangahulugan ito na maaaring maghanda si Francis para sa susunod na hakbang. 978. Sa loob lamang ng 2 araw, ang Eye of Death ay 50% na tugma sa kanya. Ang bilis na ito ay nalampasan ang naisip ni Francis. Nawala ang figure ni Francis mula sa metal na silid at pumasok sa little world of the misty spatial world. Weng! Isang alon ng tubig ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Francis, at ang itim na Eye of Death ay lumutang palabas. Sa kasamaang palad, hindi ako dalubhasa sa mga batas ng kamatayan. Napabuntong hininga si Francis. Ang mata ng kamatayan ay, walang duda, isang makapangyarihang pamana ng 8 Great God Eyes. Sinalungat nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang, kabilang ang mga kaluluwa. Sa partikular, ang mga diskarte sa eye bloodline na nakabatay sa kaluluwa ay magiging napakalakas kapag ginamit sa pamamagitan ng Eyes of Death. Gayunpaman, ang kinakailangan ay ang may hawak ay kailangang maabot ang isang tiyak na halaga ng pangunawa sa mga batas ng kamatayan. Si Francis ay sumanib sa God Tribulation Lightning, kaya alam niya ang kaunti tungkol sa mga batas ng destruction, kaya ang Eye of Destruction ay mas angkop para kay Francis. Gayunpaman, hindi payag si Francis na itapon na lang itong Eye of Death. Dapat ko itong pagsamahin sa aking kanang mata. Nakarating si Francis sa isang conclusion. Ang kanyang kaliwang mata ay mayroon ng God's spiritual eye, at wala siyang ideya kung ano ang mangyayari kung pagsamahin niya ang Eye of Death sa kanyang kaliwang mata. Mas gugustuhin ni Francis na sirain ang Eye of Death at ibalik ito sa Emperor of Death kaysa ipagsapalaran ang aksidenteng mangyari sa kanyang God Eye.
Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na mata ng Diyos ang nagpabago sa kanyang kapalaran at nagmature kasama niya. Magsimula na tayo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francis nang magpakawala siya ng malakas na soul intent, tinakpan ng Eye of Death, at pinagsama ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inilipat patungo sa posisyon ng kanyang kanang mata. Pagsamahin. Isang alon ng kapangyarihan ng kaluluwa ang lumitaw at naging kulay abo lilang apoy, tulad ng sinabi ng soul eye refining technique. Pipino ni Francis ang mata ng kamatayan gamit ang sarili niyang kaluluwa para magkaroon ng dalawa ng mga katangiang magkatulad. Ito ay magpapahintulot sa kanya na pagsamahin ang mata ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Kapag nagtagumpay siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magpatuloy ayon sa soul eye refining technique at pinuhin ang Eye of Death sa paglipas ng panahon. Ang dalawa ay ganap na magsasama sa isa't isa sa lalong madaling panahon. Sa puntong iyon, ang mata ng kamatayan ay kay Francis. Weng. Ang mata ng kamatayan ay lumitaw sa posisyon ng kanang mata ni Francis, at isang kulay abo lilang apoy ay nasunog sa parehong lugar din. Ang apoy ay nag-alab sa kanyang kaluluwa na naging dahilan upang madama niya na para siyang pumasok sa dagat ng apoy ng impyerno. Naglakbay ang nakakapasong sakit mula sa posisyon ng kanyang kanang mata hanggang sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang katawan ni Francis at bumuhos ang pawis sa kanyang katawan, ngunit nagngagat ang kanyang mga ngipin at kumapit. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, ang kanang mata sa kaluluwa ni Francis ay itinulak pabalik. Kasabay nito, napagtanto niya na nagsimulang magbago ang kulay sa paligid ng Eye of Death. Ang mga butil ng dark purple na liwanag ay makikita. Ayon sa soul eye refining technique, ito ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw upang mangyari, ngunit ito ay lumitaw pagkatapos lamang ng 4 na oras ng pagpino sa Eye of Death. Mukhang madali lang ito. Masaya si Francis. Sa hitsura nito, siya ay nakatadhana na maging isang may makapangyarihang mga bloodline. Nabawasan din ng prosesong ito ang tagal ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang kulay sa paligid ng Eye of Death ay napakalapit na sa kulay ng sariling kaluluwa ni Francis. Mabuti. Sinimulan ni Francis na iikot ang kanyang pamamaraan at itinuro ang kanyang kaluluwa na sumanib sa Eye of Death. Pang! Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang nagsimulang kumaibot, at ang bahagi ng lakas ng pagtulog nito ay nagising. Boom! Ang espiritual na mata ng Diyos ay naglabas ng isang malakas na aura na tumitingin sa universo, at ang malakas na aura na ito ay umikot minsan sa paligid ng kaluluwa ni Francis. Nang dumampi ang aura na ito sa mata ng kamatayan, na kasalukuyang sumasailalim sa kanya, nagsimulang manginig ang buong kaluluwa ni Francis, at naglabas ito ng alon ng sinaunang aura na nagtataboy sa lahat ng bagay na hindi kay Francis. Ano? Tinataboy ng espiritual na mata ng Diyos ang mata ng kamatayan. Tumalo ng puso ni Francis habang bumubuhos ang pawis mula sa kanya na parang ulan. Ang espiritual na mata ng Diyos ay nakagawa ng hindi inaasahan sa kritikal na sandali. Ang espiritual na mata ng Diyos ay nagbigay kay Francis ng pakiramdam na minarkahan nito ang teritoryo nito sa pamamagitan ng pagtataboy sa mata ng kaluluwa na sumusubok na sumanib sa kanya. Weng. Ang mata ng kamatayan na sumanib kay Francis ay biglang nagsimulang manginig ng maramdaman ang alon ng mapanglo na aura, at sinubukan nitong lumaban sa kaluluwa ni Francis. Hindi. Siguro dahil iniisip ng God's spiritual eye na ang Eye of Death ay masyadong mababa ang level. Siniyasat ni Francis ang nararamdaman. Matapos maramdaman ang pagkakaroon ng kaliwang mata ni Francis, ang mata ng kamatayan ay nanginig at sinubukang tumakas mula sa kaluluwa ni Francis. Para bang hindi ito nang ahas na umiral sa loob ng parehong kaluluwa ng espiritual na mata ng Diyos. Gayunpaman, ipinakita ng insidenteng ito na ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay talagang may potensyal na maging ikasyam na mata ng Diyos, kung hindi, bakit yuyuko ang inapo ng isa sa 8 great God eyes sa spiritual eye ng Diyos? Lumaban na lang sana ito. Hindi maganda, isang aksidente ang nangyayari sa Eye of Death. Habang nag-iisip si Francis, nagsimulang maging magulo ang Eye of Death, at nag-graded ito ng hindi mapakali na aura. Isip-sip.
Ang kaliwang mata ni Francis ay nakalock sa Eye of Death at inilagay ito sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Hu! Matapos ipasok ang dimensyon ng kaliwang mata ni Francis, ang Eye of Death ay ganap na pinigilan. Kasabay nito, ang espiritual na mata ng Diyos ay huminahon, at ang nakakatakot na mapanglo na aura ay nawala sa kaluluwa ni Francis. Hu! Malapit na. Nagpakawala ng hininga si Francis. 2 araw siyang nag-aksaya ng oras para halos sirain ang mata ng kamatayan. Kailangang malaman ng isa na, kung ang mata ng kamatayan ay nawasak, ito ay babalik sa emperador ng kamatayan. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Nangangahulugan ito na ang yaman na ginugol niya sa Divine Techniques Palace ay nasayang. Iisa lang ang level sa soul splitting technique, at hindi siya sigurado kung kaya pa niya itong linangin. Ngayon, ang mata ng kamatayan ay naitaboy ng espiritual na mata ng Diyos at hindi maaaring sumanib sa kaluluwa ni Francis, na nangangahulugan na ang soul eye refining technique ay wala ring silbi. Kailangan ko munang itago ito sa ngayon. Walang maisip si Francis na magagawa niya ngayon. Hindi naman siya dalubhasa sa mga batas ng kamatayan, kaya hindi siya masyadong nadismaya tungkol dito. Sa ikalawang araw, umalis si Francis sa silid at nagtungo sa Forge Tower. Ibinigay ng lalaking maitim ang balat ang 3 natapos na araw at ang Skylocking Bow kay Francis. Kinuha ni Francis ang Skylocking Bow at nakaramdam ng kakaibang istruktura sa loob nito. Ang kanyang soul intent ay maaari na ngayong sumanib sa Skylocking Bow ng mas mahusay kaysa dati, na nangangahulugan na mas magagamit niya ang kapangyarihan nito. Ang 3 arrow ay binubuo ng 2 dark golden arrow at isang maliwanag na golden arrow. Ang bawat isa sa kanila ay nagradiated ng isang piercing aura at may katulad na mga ukit sa God-slaying arrow. Kailangan mong gumugol ng ilang oras upang pinuhin ang busog na ito gamit ang iyong kaluluwa upang magamit ng maayos ang kakayahan sa pagsubaybay ng kaluluwa, ngumiti ang madilim na balat na panday at sinabi. Pagkatapos ay bumalik si Francis sa silid na metal at nagsimulang magtanim. Sa kabutihang palad, ang Skylocking Bow ay matagumpay na napalakas, at ang mga arrow ay ganap na ginawa. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Francis. Pagkatapos ay ipinalibot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at pinino ang busog gamit ang kanyang kaluluwang kapangyarihan, habang naghahanda din na makapasok sa ranggo ng Emperor. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay nalampasan ng labis ang kanyang paglilinang at talagang nagpapabagal sa kanyang pag-unlad, ngunit ang kanyang pundasyon ay napakatibay. Pagkatapos ay kumuha si Francis ng ilang elemental na mapagkukunan ng hangin, kidlat, at apoy at nagsimulang sumipsip ng asensya sa loob ng mga ito. Pagkaraan ng isang araw, isang napakalaking berde, asul, at pulang whirlpool ng wind lightning ang lumitaw sa itaas ng silid na tinutuluyan ni Francis. Weng boom! Boom! Lalong naging magulo ang aura na nagmumula sa whirlpool. Ang tubig, kahoy, at apoy ng hangin kidlat ay nagsimulang umikot ng walang limitasyon. Ang makapal na langit at lupa na si Yuan Chi at ilang sinaunang aura ay sinipsip dito. Hawak ni Francis ang mga pambihirang mapagkukunan sa kanyang kamay, at hindi mabilang na purong enerhiya na may mga elemento ng hangin, kidlat, at apoy ang pumasok sa True Yuan dimension ng katawan ni Francis. Nakakalusot si Francis. Si Elton, na nasa katabing silid, ay nagulat sa eksenang dulot ni Francis. Lumapit din ang Ninth Prince at ang iba pang miyembro ng team at bumaantong hininga sa kanilang mga puso. Ang napakalalim na wind lightning technique, at tila naglalaman din ito ng iba pang elemento. Nakaramdam ng matinding pressure si Jinkai. Ang kalidad at dami ng True Yuan ni Francis ay higit pa sa mga normal na Emperor. Ang paglusot ay dapat na napakadali. Nararamdaman ng matandang Ying kung gaano katibay ang pundasyon ni Francis. Hindi maganda. Ito ang huling araw ng ikalawang yugto. Biglang may napagtanto ang matandang Ying. May darating. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Darlene habang nagsasalita siya. Pumunta ka sa pader ng lungsod. Umungol ang matandang Ying habang naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ang paglusot ni Francis ay dumating sa eksaktong maling oras.
Alam ng koponan ng 7th Prince at ng iba pang tatlong prinsipe na si Francis ang pangunahing taga-suporta ng koponan ng 9th Prince. Malinaw na nararamdaman nila ang kapangyarihan ni Francis na pumapasok. Ang Beastword ni Francis ay nasa mga pader pa rin ng lungsod, ngunit kung walang Beast Tamer na personal na kumokontrol sa kanila, ang kanilang battle power ay mababawasan ng halos 40%. Higit pa rito, ang sky-shaking Golden Apes ni Francis ay pinalalakas pa rin sa 10,000 Blood Palace at hindi makalahok sa labanan. Francis. Anong gagawin natin? Ang mga masalimuot na emosyon ay dumaan sa mga mata ni Darlene. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Jason, kontrolin ang array ng buong lakas mo. Ang matandang Ying ay may mapagpasyang ekspresyon habang nakatingin sa labas ng lungsod. Unti-unting lumalapit ang isang alon ng mga halimaw. Sa likod nila ay malapit sa 30 eksperto. Mabilis, halika. Grandmaster Zhang, idirekta ang iyong mga hayop, udyok ng 5th Prince. Ang paglusot ni Francis ngayon at hindi matatapos sa ganoong kaikling panahon. Kailangan lang nating tapusin ang iba pang miyembro. Sa pangalawang pagkakataon na sakupin natin ang Heaven's Legacy City, atin na ang tagumpay. Tuwang-tuwa ang ika-12 prinsipe. Ito na ang huling araw sa ika-2 yugto. Gamitin ang ating oras ng matalino. Ang ika-2 prinsipe ay umungal habang ang liwanag ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang pinagsamang puwersa ng 3 prinsipe ay ang mga umaatake. Ang huling araw ng pag-atake sa mga lungsod ay karaniwang ang pinakamabangis. Hanggat itinatak ng isang prinsipe ang kanilang pseudo-crown prince seal sa slot, automatikong isasara ang Heaven's Legacy City sa loob ng isang araw. Dahil ang susunod na araw ay ang katapusan ng ika-2 yugto, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa sinumang umaatake sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.